Ang tanong na, Philippine Navy 2025, Stronger Than Ever, ay hindi lamang isang mapaghamong pahayag kundi isang paanyaya sa mas malalim na pagsusuri sa kasalukuyang kalagayan at direksyon ng hukbong dagat ng Pilipinas. Sa pagpasok ng taong 2025, malinaw na ang Philippine Navy ay dumaraan sa isang mahalagang yugto ng modernisasyon at transformasyon, bunga ng matagal na pangangailangan na palakasin ang kakayahang ipagtanggol ang soberanya ng bansa, lalo na sa harap ng lumalalang mga hamon sa seguridad sa rehiyon. Ang lakas ng isang hukbong dagat ay hindi lamang nasusukat sa dami ng barko o armas, kundi sa kabuuang kakayahan nitong magsagawa ng mga operasyon, makipagtulungan sa mga kaalyado, at magsilbi sa sambayanan sa panahon ng krisis at kapayapaan. Sa mahabang panahon, ang Philippine Navy ay itinuring na isa sa pinakamahina sa Timog Silangang Asya, pangunahing nakatuon sa internal security operations, disaster response, at maritime law enforcement kaysa sa panlabas na depensa. Maraming barko noon ang luma na, karamihan ay donasyon mula sa ibang bansa, at kulang sa makabagong sandata at sensor. Gayunpaman, nagsimulang magbago ang kalagayang ito nang ipatupad ng pamahalaan ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Sa ilalim ng programang ito, unti-unting pinalitan ang mga luma at hindi na episyenteng sasakyang pandagat ng mga bagong barkong may kakayahang makipagsabayan sa makabagong banta sa dagat. Pagsapit ng 2025, makikita ang malinaw na resulta ng modernisasyong ito. Ang pagpasok ng mga modernong frigate, corvette, offshore patrol vessels, at amphibious assets ay nagbigay sa Philippine Navy ng mas mataas na antas ng firepower, surveillance, at operational endurance. Ang mga bagong barko ay may kakayahang magsagawa ng anti-surface, anti-air, at limitadong anti-submarine warfare, na dati halos wala sa arsenal ng hukbong dagat. Hindi man maituturing na kapantay ng mga pangunahing kapangyarihang pandagat sa rehiyon, ang mga kakayahang ito ay sapat upang magsilbing deterrent laban sa mga banta at magbigay ng credibleng depensa sa karagatan ng bansa. Bukod sa mga barko, mahalaga ring isaalang-alang ang pag-unlad sa larangan ng teknolohiya at command and control. Ang paggamit ng modernong radar systems, communication equipment, at maritime domain awareness platforms ay nagpalawak sa kakayahan ng Philippine Navy na bantayan ang malawak na karagatang sakop ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng mas mahusay na koordinasyon sa Philippine Coast Guard, Air Force, at iba pang ahensya ng pamahalaan, mas nagiging epektibo ang pagbabantay laban sa ilegal na pangingisda, smuggling, piracy, at iba pang banta sa seguridad sa dagat. Ang ganitong integrated approach ay mahalaga sa isang bansang arkipelago na may mahigit 7,000 isla. Gayunpaman, ang tunay na lakas ng Philippine Navy ay nakasalalay pa rin sa mga tauhan nito. Sa 2025, mas binibigyang diin ang profesionalismo, pagsasanay, at kakayahang umangkop ng mga mandaragat. Ang mas madalas na pakikilahok sa joint at combined exercises kasama ang mga kalyadong bansa tulad ng Estados Unidos, Japan, Australia, at iba pang partner sa rehiyon ay nagbigay ng mahalagang karanasan sa mga tauhan ng hukbong dagat. Sa mga pagsasanay na ito, natututuhan ng mga Pilipinong mandaragat ang makabagong taktika, doktrina, at best practices sa naval operations, na hindi madaling makuha sa loob lamang ng bansa. Ang pagpapalakas ng Philippine Navy ay hindi hiwalay sa mas malawak na konteksto ng seguridad sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ang tumitinding tensyon sa West Philippine Sea ay patuloy na nagsisilbing pangunahing hamon sa pambansang depensa. Sa kabila ng limitadong kakayahan kumpara sa mas malalaking bansa, ang pagkakaroon ng mas modernong hukbong dagat ay nagbibigay sa Pilipinas ng mas matibay. Natindig sa paggiit ng karapatan nito sa ilalim ng internasyonal na batas, partikular ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang presensya ng mga barko ng Philippine Navy sa mga pinagtatalunang lugar ay hindi lamang simboliko, kundi isang konkretong pahayag ng soberanya at pambansang interes. Mahalaga ring banggitin na ang lakas ng Philippine Navy sa 2025 ay hindi lamang nakatuon sa aspeto ng digmaan. Ang kakayahan nitong tumugon sa humanitarian assistance at disaster relief ay nananatiling isa sa mga pangunahing tungkulin nito. Dahil madalas tamaan ng bagyo, lindol, at iba pang kalamidad ang Pilipinas, ang hukbong dagat ay may mahalagang papel sa paghahatid ng tulong, paglikas ng mga apektadong komunidad, at pagsuporta sa rehabilitasyon.
Ang mga modernong barko ay mas angkop sa ganitong mga gawain dahil sa kanilang mas malaking kapasidad, mas maayos na medical facilities, at mas matibay na istruktura na kayang mag-operate sa masamang panahon. Sa kabila ng mga positibong pag-unlad, hindi may kakaila na may mga hamon pa ring kinahaharap ang Philippine Navy. Isa sa pinakamalaki ay ang limitasyon sa budget. Ang modernisasyon ay isang mahal at pangmatagalang proseso, at madalas ay naaapektuhan ng pagbabago sa prioridad ng pamahalaan at kalagayang pang-ekonomiya. May mga proyektong naantala o nabawasan ang saklaw dahil sa kakulangan ng pondo. Bukod dito, ang pagpapanatili at sustainment ng mga bagong kagamitan ay nangangailangan ng sapat na pondo, teknikal na kaalaman, at logistic support. Kung hindi ito matutugunan, may panganib na ang mga bagong barko at sistema ay mabilis ding maluma o hindi magamit ng buong potensyal. Isa pang hamon ay ang pangangailangang bumuo ng isang malinaw at pangmatagalang estratehiya sa naval development. Ang pagbili ng mga barko at armas ay dapat nakaayon sa malinaw na doktrina at operational concept. Hindi sapat ang pagkakaroon ng modernong kagamitan kung hindi malinaw kung paano ito gagamitin sa iba't ibang sitwasyon, mula sa gray zone operations hanggang sa full-scale conflict. Sa 2025, makikita ang mga pagsisikap ng Philippine Navy na paunlarin ang sarili nitong doktrina na angkop sa heograpiya, limitadong resources, at partikular na banta sa bansa. Ang suporta ng sambayanan ay isa ring mahalagang salik sa pagpapalakas ng hukbong dagat. Habang mas nagiging mulat ang publiko sa kahalagahan ng maritime security, mas lumalakas ang panawagan para sa mas matibay na depensa sa dagat. Ang ganitong kamalayan ay maaaring magbunga ng mas malawak na suporta para sa modernisasyon ng Philippine Navy, hindi lamang sa antas ng pamahalaan kundi pati sa diskursong panlipunan. Ang isang hukbong dagat na may tiwala ng mamamayan ay mas nagiging epektibo at may mas malinaw na layunin. Sa kabuuan, masasabi na ang Philippine Navy sa 2025 ay mas malakas kaysa noong mga nakaraang dekada, ngunit ang lakas na ito ay relatibo at patuloy na hinuhubog. Hindi ito nangangahulugang ganap ng handa ang bansa sa lahat ng posibleng banta, ngunit malinaw na may seryosong hakbang patungo sa isang mas credible at propesyonal na hukbong dagat. Ang pagsasanib ng modernong kagamitan, mas mahusay na pagsasanay, internasyonal na kooperasyon, at malinaw na estratehiya ay unti-unting nagbabago sa imahe at kakayahan ng Philippine Navy. Ang tanong kung, stronger than ever, ang Philippine Navy sa 2025 ay maaaring sagutin ng may pag-iingat. Oo, mas malakas ito kaysa dati, mas may kakayahang ipagtanggol ang karagatan ng bansa, at mas handang gampanan ng iba't ibang tungkulin mula sa depensa hanggang sa humanitarian assistance. Ngunit ang lakas na ito ay hindi dapat ituring na wakas ng isang proseso, kundi simulan ng mas may sensinang pagpapaunlad. Sa harap ng patuloy na pagbabago sa seguridad ng rehiyon at sa pandaigdigang politika, ang Philippine Navy ay kailangang manatiling adaptive, matatag, at nakatuon sa pambansang interes. Sa ganitong diwa, ang 2025 ay maaaring ituring na isang mahalagang hakbang sa paglalakbay tungo sa isang mas ligtas at mas matibay na bansang pandagat.